Hello, Meg. Hello. How are you? Very good. Siyempre, congratulations to Miracle Bolts kahapon. Nanalo sila. At mukhang maganda yung pinapakita ng kanilang import na si Joshua Davis. Josh, kaya lang, nadugutan ng cellphone. Oo nga eh, may pickpocket talaga. Ba't sa MOA, siya, nadugutan ng cellphone. Si Johnny Abarientos, nadugutan ng pera at cellphone. MOA rin yun. Tapos diba yung previous din, MOA? Meralco, yung nila, yung, ang tawag ito, locker room. Oo, nanakawan sila. Oo, so... Siguro dapat yung security nila mas mahiging mahigpit. Actually, mahigpit nga rin. Tataka nga tayo. Ba't ganun? Anyways, kami naman dito, hindi umahigpit. Maluwag ho ang daloy na mga storya. Basta po pagdating ng sports, ito wala kaming ginikilingan. Lahat may score. Oo, kaya totoo. Factual tayo. Yan. Ready na? Ready. Kala mo excuse ako Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-28 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Kaya't samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At habang nagaganap ang bakbakang Rain or Shine na Talk and Text, lipat muna kayo sa amin dahil ito ang inyong paborito. PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Pound for pound rivals Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Personal na nagkausap sa matchup ng Miami Heat at Milwaukee Bucks sa American Airlines Arena kanina. National rider John Mark Galedo nangakong gagawin ng lahat para maidepensa ang titulo ng Le Tour de Filipinas Cycling Race. At least 2 gold medals, target ng Philippine rowing team sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Los Angeles Clippers forward Matt Barnes, kinastigo ng National Basketball Association o NBA. 5-time champion Serena Williams, walang hirap na nagmarcha patungong semifinal ng Australian Tennis Open. At Chelsea Blues, pasok na sa finals ng League Cup. Yan ang mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nagumusok na sports balita. Narito na. Tayo rin po yung may ere ng live sa Sports Radio 918. Sa boxing, lumakas ang ugong-ugong na maaaring may sakatupanan di umano sa May 2 playdate ang ikinakasang pound-for-pound championship ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y matapos na aksidenteng mag-cruise ang landas ang dalawang celebrity boxers sa NBA game ng Miami Heat at Milwaukee Bucks sa American Airlines Arena kanina. Ang kabuang detalye ihatid ni Haji Caaminyo. Tila biglang nagkaroon ng linaw ang pagsasakatuparan ng pinakaabangang Titanic clash ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y matapos aksidenteng magkita ang dalawang pound-for-pound rivals sa NBA match ng Miami Heat at Milwaukee Bucks sa American Airlines Arena kanina. Nakaupo sa magkabilang bahagi ng court, nagdesisyon si Mayweather na lumapit kay Pacquiao pagpasok ng halftime. Dito ay nag-usap at tila nagpalitan ng cellphone numbers ang dalawa. At sa TV screen ay naulinigan si Pacquiao na sumagot ng no problem, matapos na may ibulong sa kanya si Mayweather. Dahil dito, umugong ang espekulasyon na maaaring gusto umano ni Pretty Boy Floyd na direktang makipag-usap kay Pacman patungkol sa kanilang nilulutong mega bout. Sa panayam ng PTV Sports, ikinatuwa ng mayorya ng mga Filipino fight fans ang pinakahuling development sa rivalry ni Pacquiao at Mayweather. Well, sa tingin ko matutuloy naman, and then mas maganda magkaharap na sila para malaman natin kung sino talaga sa kanila yung pound for pound king. Pag matuloy yung fight, I guess yun yung pinakamalaking fight of the century na sinasabi ng maraming tao. Masayang masaya ako kasi matutuloy na talaga yung laban ni Pacquiao at ni Mayweather. Malalaman na sa sino ang matira na matibay sa buong mundo. Si Pacquiao ay lumipad patungong Estados Unidos para magsilbing judge ng Miss Universe pageant noong Lunes at siya ay nakatakdang magbalik dito sa Pilipinas bukas.
Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay na ulat, hinikayat naman ni Filipino boxing analyst Ed Tolentino si Manny Pacquiao na personal na makipagnegosasyon kay Floyd Mayweather Jr. Nagbabalik si Haji Caaminio. Kung si well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino ang tatanungin, dapat na talagang mag-usap ng personal sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. patungkol sa kahihinatnan ng ikinakasang super fight. Ito'y dahil mahirap umanong magtiwala sa mga representatives ng dalawang celebrity boxers, lalo pat hindi malayong may personal na motibo ang bawat isa sa kanila. Hindi na natin malaman because it has become a Greek theater. Parang gano'n ang nangyayari dito eh. Yung emotionally, we are being taken on a roller coaster ride. Usually, in the good old days, napakasimple lamang ng negosasyon. In fact, yung mga boksingero mismo ang nag-aanunsyo. Dito, kumbaga sa isang putahe, napakaraming nagluluto, ang daming tester, hindi natin maintindihan kung ano ang kalalabasan ng... Hinikayat rin ni Tolentino si Pacquiao na sunggaban na ang pagkakataon na makipagnegosasyon kay Mayweather para siya na mismo ang personal na kumumbinse sa American rival na pumirma na sa kontrata ng laban. This is the most protracted negotiation I have ever seen in a boxing fight, which is supposed to be so simple. Sapagkat dalawang boksingero lamang involved. You have one venue, you have two boxers, that's it. So, why so complicated? Minsan iniisip ng iba, it's not about one party lying, it's about us being taken for a ride. Magugunitang sinang-ayunan na ng Team Pacquiao ang lahat ng terms na inilatag sa negotiating table ng mga representatives ni Mayweather at tanging ang lagda na lamang ng American Puncher ang kulang para matuloy ang laban. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa basketball. Nagpamalas ang impresibong performance ang Barako Bull Energy sa pagsimula ng kanilang kampanya sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Kanina ay dinomina ng Barako Bull ang importless Blackwater Elite 92-70 upang makisalong silang sa ibabaw ng leaderboard ng mid-season conference. Si Phil-American combo guard Solomon Mercado ang nahirang na best player of the game sa kanyang total output na 20 points, 3 rebounds at 3 assists. Ang susunod na makakabangga ng Barako Bull ay ang Barangay Ginebra San Miguel at ang kanilang engkwentro ay mangyayaring sa Biñan, Laguna sa Linggo. Sa PBA pa rin, tiwala si Rainer Shine Elasto Painters head coach Yeng Giao na magandang ipapakita nila sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y dahil na rin sa impresibong performance ni import Rick Jackson sa team practice at tune-up games. May report si Ms. Lorraine Cerillo. Masaya at kontento ang Rainer Shine Elasto Painters coaching staff sa performance ni import Rick Jackson. Ito'y kahit pa hindi siya ang original choice ng team bilang reinforcement para sa itinatanghal na PBA Commissioner's Cup. Ayon kay head coach Yeng Giao, impresibo ang timing at galaw sa loob ng shaded lane ni Jackson. Bagay na masusubukan sa match-up kontra token text drop ang Texers balik import Richard Howell ngayong gabi. Yung hinahanap namin na inside presence, nasa kanya. So, pagka binigyan mo ng bola sa loob, high percentage, marunong pumasa. Pagka dino-double team mo, nahanap niya yung libre, may depensa, may rebound. Mukhang matalino naman, no? May good judgment, good decisions. So, he is the physical presence inside the paint that we really want. Nasubukan rin ang karakter ni Jackson nang mauwi sa girian ng tune-up game kontra Purefood Star Hotshots noong isang linggo. Sa isang rebounding battle ay ilang beses na sinuntok ni Joseph Taha sa ulo si Jackson, dahilan para mapatawan ng 2-game suspension na 60,000 peso fine ng liga ang Purefood's big man. Naramdaman ni Taha yung, yung physical presence ni Rick Jackson, kaya napikon. No? But I think it's a good sign of his attitude. No? He was under control even though he was being attacked. Tiniyak rin ni Giao na nagawa na nila ang tamang adjustments para maging isa sa mga title contenders sa mid-season conference. Para sa PTV Sports, Lorraine Cerillo, Polytechnic University of the Philippines.
Samantalang determinado naman si flashy point guard Jason Castro na tumayong team leader ng Talk and Text Tropang Texters. Ito'y kahit pa hindi siya ang nahirang na team captain ng John Wichico mentored squad. Narito ang report ni Ms. Joanna Bumatay. Handang pamunuan ni star guard Jason Castro ang kampanya ng Talk and Text Tropang Texters sa Philippine Basketball Association o PBA. Ito'y matapos na magretiro si former team captain at future Hall of Famer Jimmy Alapag. Ayon kay Castro, sinimulan na niyang maging aktibo sa mga gawain ng isang team leader kahit pa si forward Ranidel de Ocampo ang tinalagang skipper ng Tropang Texters. Yun yung isang pinapa-improve nila sa akin na maging leader talaga. Hindi lang sa court, even off the court. Kasi yun yung kailangan ko daw matutunan. Since na kailangan ko nga matutunan. Kasi iba yung Jimmy Alapag eh. Kasi parang natural na yung pagiging leadership niya. So kailangan kong maging ganun din. Even na hindi ako ganun. Tiniyak rin ni Castro na hindi nakaapekto sa kanya ang lumabas na ulat na handa umano siyang itrade ng Talk and Text. I'm here, I'm doing my job as a professional player. So kung mangyari man yan or hindi mangyari, and then sa akin lang, siyempre, komportable ako dito sa team na to eh. And then since before, yun nga yung sinasabi ko, iba yung samahan namin dito sa Talk and Text as a family talaga. Sa pagkawala ni Alapag ay inaasahang mabibigyan ng sapat na playing time sa backcourt position ng Tropang Texters ang mga rookies na sina Kevin Alas at Matt Ganuelas Rosser. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Sa chess, patuloy ang pananalasa ni Pinoy Grandmaster Mark Paragua sa American soil. Itong weekend ay kumupo ng pang-5 titulo sa New York City Chess Fest si Paragua. Matapos na mauwi sa draw ang duelo nila ni fellow Grandmaster Michael Rod sa Amerika sa final round. Sa katunayan, tumapos na magkasalo sa liderato sina Paragua at Rod sa kanilang identical scores na 3.5 points. Pero nang ipatupad ang tiebreaker, ay iginawad sa Pinoy wood pusher ang kampyonato. Nauna rito, 4 na beses na namayani sa Big Apple Tournament si Paragua ngayong buwan. Sa iba pang balita, ang kumpiyansa si national rider John Mark Galedo na may dedepensa niya ang titulo ng Le Tour de Pilipinas Cycling Race ngayong taon. Ito'y dahil na rin sa mabigat na training na kanyang pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. May report si Ms. Arian Malyari. Handang-handa na para sa kanyang nalalapit na title defense sa 6th Le Tour de Pilipinas Cycling Race, si reigning champion John Mark Galedo. Pepedal para sa Philippine team. Makikipagsanib puwersa si Galedo kina fellow national riders George Oconer, Ronald Blumotos, Junray Navarra at Ronald Oranza. Ayon kay Galedo, nasa wastong kondisyon siya. Bunsod na rin ng walang humpay na training na kanyang pinagdaanan sa mga nakalipas na buwan. Gagawin ko lahat, buong proseso ng lakas gagawin ko lahat upang mahawakan ulit ang titulo. Kasi man tayo talaga tayo ng Diyos para makuha ang muli para sa Pilipino, para sa bayan, para sa lahat ng taong sumusuporta. Na may balik sa kanila yung pagsuporta nila sa atin sa Philippine Cycling para mabuhay palalo ang Philippine Cycling sa ating bansa. Samantala, handang tumulong naman ang 7-Eleven by Road Bike Philippines sa asam ni Galedo na mapanatili ang titulo ng Le Tour de Pilipinas ngayong taon. Nasungkit ni Galedo ang overall championship ng 4-stage bike fest noong isang taon. Suot ang 7-Eleven by Road Bike Philippines uniform. Nasasabi ko nga nasa kondisyon lahat, katunayan nga ng mga karera na karanayan na pagpapanalo naman itong mga bata. Kaya wala akong masasabi kundi ang laban na to. Itong mga cyclist ko to, talagang sabi ko nga, dadalahin namin talaga sa Macman sa litor na to dahil siya independent champion. Although sa siya lalaro sa Pilipinas, ay Pilipinas tayo, kaya kailangan natin ng suporta. Ang mga aksyon sa 2015 Le Tour de Pilipinas ay magsisimula sa Linggo at magwawakas sa Miyerkules. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan.
Samantala, at least 2 gold medals naman ang inaasinta ng Philippine rowing team sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Kumpiyansa ang 5-man Philippine rowing team na makakapag-uwi sila ng mas maraming medalya sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Sa pamumuno ni veteran internationalist Benji Tolentino, target ng mga national paddlers na mahigitan ang kanilang nasungkit na 1 gold at 2 silver sa Myanmar meet noong 2013. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si National Coach Ed Mayrina na makakayang makipagsabayan ng grupo ni Tolentino sa mga bigating Southeast Asian rivals dahil na rin sa mabigat na training na kanilang pinagdaraanan. Gradual naman yung kanilang improvement. Nakikita ko naman na talagang meron pa silang post pagdating sa final pairing namin. Expect ko rin na mas malamangan natin na number of medal. Ang inalok ko doon is siguro target namin is 2. Ibinalita rin ni Mayrina na sasabak muna sa Asia Cup sa buwan ng Marso ang national team bilang preparasyon para sa pagsuong sa hamon ng SEA Games. Nag-start kami ng training right after na ng holiday. So January, start na kami ng training. Then yung meron kaming competition this coming March sa Singapore. Parang up na rin. Pag sinabing Asia Cup, participate na rin yung mga Southeast Asian countries pero hindi ko pa alam kung sino yung maglalaban pa rin sa final na entry ng SEA Games. Makakasama ni Tolentino sa pagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa Singapore Showpiece sina Alvin Amposta, Nestor Cordova, Edgar Ilas at Roque Abala Jr. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Pinatahimik ng Toronto Raptors ang home fans sa Bankers Life Fieldhouse sa Indianapolis, Indiana. Sa pangunan ni NBA All-Star starter Kyle Lowry na tumikada ng 19 points, 7 rebounds at 8 assists, dinomina ng Toronto ang Indiana Pacers 104-91 kanina. Si Lowry ay inagabayan ni forward DeMar DeRozan na nagambag ng 24 points at 6 rebounds para sa Raptors, habang si shooting guard Rodney Stuckey naman ang namuna sa atake ng Pacers sa kanyang 22 markers at 7 boards. Naghabol ng pinumpunto sa opening period na outscore ng Raptors ang Pacers sa uling 3 quarters ng laro 83-63 upang tuluyang palawigin sa 3 matches ang kanilang winning streak. Ang susunod na mga katapat ng Toronto ay ang Sacramento Kings bukas. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimlat. Mananatili sa roster ng New York Knicks sa nalalabing bahagi ng NBA season si point guard Langston Galloway. Kanina inanunsyo ng team na pinapirma nila ng panibagong deal ang 6'2" dribbler. Unang lumagda ng dalawang magkasunod na 10-day contract sa Knicks si Galloway sa nakalipas na 3 buwan kung saan na-average siya ng 12.1 points, 4.1 rebound at 3 assists per game ngayong season. Sa basketball pa rin, $25,000 na multa ang ipinataw ng NBA kay Los Angeles Clippers forward Matt Barnes. Ito'y dahil sa panglalait sa isang fan sa matchup kontra host Phoenix Suns noong isang araw kung saan pumukol lamang si Barnes ng 4 points. Ang 6'7" Cager ay unang naglaro para sa Clippers noong 2004 bago siya muling na-acquire ng team noong 2012. Sa tennis, nagwakas na ang kampanya ni 2009 champion Rafael Nadal sa men's singles ng Australian Open sa Melbourne Park. Kahapon ay lumasap ng upset loss ang third-seeded Spaniard sa kamay ni 7th seed Thomas Berdych ng Czech Republic 6-2, 6-love at 7-6 sa quarterfinals. 5 beses na nakabreak sa unang 2 sets si Berdych bago niya dinumina ang tiebreaker ng third and deciding set. Ang semifinal opponent ni Berdych ay si 6th seed Andy Murray ng Great Britain. Sa Australia,
Australian Tennis Open pa rin, pasok na sa semifinal ng women's singles si world number 1 Serena Williams. Ito'y matapos sa patalsikin niya si 11 si Dominika Cibulkova ng Slovakia sa straight set 6-2, 6-2 kanina. 4 na beses na nakabreak sa laban si Williams upang maikasa ang Final Four showdown kontra sa kapwa-Amerikana na si unseeded Madison Keys. Punteriya ni Williams na makapagsubi ng pang-16 na career Grand Slam singles trophy. At sa football, nasungkit ng Chelsea Blues ang unang pwesto sa finals ng League Cup. Ito'y matapos na maungusan nilang Liverpool Reds 1-0 kanina tungo sa pag-ani ng 2-1 aggregate victory sa semifinals. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Chelsea defender Branislav Ivanovic at ito ay nagawa niya sa pamamagitan ng header sa stoppage time. Ang championship opponent ng Chelsea ay ang magwawagi sa match-up ng Spurs at Sheffield United. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Oy, ano ang masasabi mo kay Mayweather at Manny Pacquiao negotiation? Personal na lang daw na sana sila na mag-usap, direkta na, no? Kasi kung yung mga babarong... Nag-exchange ng numbers, di ba? Nagpalitan ng number. Pero sapat na ba yun? Kasi alam ko, dati nag-usap na sila eh. Tinawagan na ni Mayweather dati si Manny Pacquiao, pero ala nangyari. Ala nangyari. So, tignan natin. Baka ito mas positibo itong mangyari dito. So, sana nga, hindi lang basta phone pals ang mangyari. No? Sana magkaroon. Best friends. Sana magkaroon na ng maisa katuparan na. Yung matagal na nating inaantay na laban. Okay. In the meantime, mga kaibigan, syempre sa ating pong pagbabalik, magkakakwentuhan po tayo sa ating pong telephone line at yung ating Facebook. Facebook. At makakasama natin ang habang tumatagal, ay dumadami po ang kanyang mga fans. Yes, si Haji. Haji Kaaminyo at your service. Mamaya makakasama po natin. Yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. Ganun kalawak. Ganun. Lawak, ha? Haji! Hoy! Kumusta po? Magandang gabi po sa inyong lahat. Minyo lang, Sana habang... Kaaya-aya. Yes. Kaali-alina. Habang nagdi-dinner sila, nakatulog sila Bulacan. Ano yung kaali-alina? Kahali-halina. Kahali-halina. Pambabae. Yung term yan eh. Usually sa babae ginagamit. Attractive yun ba yun? Parang si Meg. Okay, sige. Kukunin ko yan. Okay, so kayo naman po ay makapagkwentuhan sa amin, no? Pwede kayong tumawag sa amin sa mga Globe TM users. Ang ating cellphone number, 0936-537-9349. Or send their messages via facebook.com/PTVsports. Yan. Update muna tayo sa Talk and Text versus Rain or Shine. Yes. Tapos na po yung first quarter. Lamang yung Talk and Text ng 23-20 kasi merong Hail Mary shot si Kevin Alas. Three-pointer ba ito? Tinapon niya lang yung bola pumasok. Diba? Oo. With 1 point something seconds na lang. Parang si Kabagnot, ganyan ang style ni Alex Kabagnot, no? Dadaying Pero si Kevin Alas, regular viewer natin yan. Diba? Remember si Kevin Alas. Pati yung dad, si Coach Louie Alas. Ay, lalo yun. Nag-monitor. Nagbibigay pa nga sa atin ng mga sagot eh. Yes. Diba? Tinutulungan tayo. Ngayon, nag-scout. Pero halftime, di ba? Katatapos lang ng first quarter. First quarter. Hindi pa natin masyadong nakikita sa action si Richard Howell. Pero itong si Rick Jackson, couple of baskets na yung nagagawa sa malayo pa, mid-range. Wow, okay. Mid-range yung nakikita nating jumpers niya. So, tingnan natin sa mga susunod na oras. Pero too early to say because first half pa lang First half pa lang. Okay. So, saan tayo? Facebook muna tayo from Sam Bintana. Sabi niya, ano po ang masasabi niyo sa laro ng jeans? Ano po ba ang dapat nila baguhin or kailangan na mag-trade? Pag-greet po si Balustre. Okay. Thank you, Sam. Sam Bintana. Gaano mo si Sam Pinto? Bintana. Nagets ko agad yun, ha? Sam Bintana. Nagets mo talaga agad. Yung pala yung ano niya. May tanong yan. Dapat ang magbago sa Ginebra, yung mga fans.
Relax lang kayo. Early to say, first game pala. Relax Pero lang. may nag-comment si, yung import nila na si Donnie Gunn, na dapat daw rely on the big men. Sabi niya yun. Oo, bakit hindi daw i-utilize since madaming big men doon, i-utilize sila. Si Japet Aguilar. Si Slaughter. Greg Slaughter, Billy Momaril. JR Reyes. Mahusay din yung bata na yun. Tsaka sabi, kailangan daw nilang makita yung identity talaga ng team, di ba? Sabi ni Mike Danigan. Run and gun. Pero run and gun nga. This Pero kahapon, conference. Hindi natin nakita. Run and gun. system. They were gone. Run and gun. Against Meralco. And First game. Of course, First game pa lang naman. Congratulate natin ang Meralco because Sol Mercado's debut with Barako Bull was really kanina, Barako, Sol Mercado. 20 points. 20 points. For Sol Mercado. Isang beses lang siya nag-practice with Barako Bull. Yun. Parang gusto pa rin niyang patunayan na kaya niyang sumabay sa mga guards. Siyempre. Lalo na ngayon, guard heavy ang liga, no? Dahil magagaling na point guards, diba? So, yun. Relax lang yung mga fans ng mga teams, yung mga natalo. Kia, sino po ba? Ginebra. Blackwater Elite. Walang import. Impressive yung Blackwater for about 3 quarters. 3 quarters. Walang import. Dumidikit eh. Dumamang pa ng 2 points, di ba? Tapos dumikit, di ba? So, exciting ang tournament ngayon. Makikita natin yan sa mga susunod na laro. Alright. From Jeff Ines, sabi, sino po import ng SMB? Si Jet ay talagang inis na yan dahil Ginebra, San Miguel na lang ang walang import. Yung pa rin hindi malinaw. Question mark pa din. Kung si Onwak. Si Onwako ba? Ito na. Si Ronald Roberts. Oy! Ang kanilang... Final na yan or for the meantime? Papunta pa lang dito, no? Si Ronald Roberts. At taga, D-League. Last week, Player of the Week sa D-League. Yan, si Ronald Roberts. So, bye-bye na muna sila Eric Griffin at saka si... Mukhang ito na eh. Tsaka si Onwako. Wag lang bagyuhin yung biyahe. Update. Kasi diba si Manny Pacquiao dapat pauwi na nagkaroon ng, di ba parang storm warning or something dun sa East Coast. So pag natuloy pala yung Pacquiao Mayweather, pasalamat tayo dun sa... huwag naman. Salamat sa bagyo. Ay, sabihin, di ba? Kasi dapat si Manny pauwi na na-delay. So sabi ni Manny, inod muna tayo kay paring Eric Spoelstra. Tapos doon pa sila nagkita. Nagkita sila ng Mayweather. Hindi kaya affected din si Mayweather kaya nilapitan niya na si Manny Pacquiao kasi hindi nga siya nabigyan ng visa sa Australia wala na siyang fight. Siguro sabi niya, what's next for him? So, yun, siguro sinabi na ni Mayweather Sabi nga sa VO kanila, diba? Sabi ni Pacquiao, no problem. No problem. Pero sabi yata gano'n, Manny Peng, pasa-load. Ganun sa... Pasa-load pala No problem. Pwede. Abangan natin. Sige. Caller. Baka may caller tayo. Pero ang problem is... Hindi, dito. Lagay mo sa call. Ayan. Yun. Kita mo na. Kami meron. Hindi. Hindi siya umabot. Hindi umabot. Pero tawag lang po kayo. May tumatawag. Open ang line. May tumatawag. Na-miss natin. Ayan, again, ang ating pong cellphone number, just in case gusto po niyo tumawag, 0936-537-9349. Alright. Natin. For the meantime, balik muna tayo sa Facebook. While waiting? Sige, sa may, ito na. From, yun pa rin Sa baba, Baba na sa bandang, Seymour. Seymour questions. Halos kumpleto na yung mga imports, wala rin inaantay, San Miguel na lang. Although, paano yan kung injured nga si Sino? yung import ng Blackwater. Hamstring, Left hamstring. Left hamstring. Ito, may caller muna tayo. Siguro bago natin sagutin niya sa import. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Yes. Ano po pangalan nila? Hello, teka, sandali wala tayong audio. Ayan, Boss Joey! Hello? Ayun. Hello, good evening. Si Leo San Victor. Sino raw? Sino po ulit? Leo San Victor. Leo San Victor. Taga saan si Leo? Sa Pampanga po. Taga Pampanga. North Apo. ito. Sige, Leo. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo?
Itatanong ko lang kung ano ba talaga yung chance na matuloy yung laban ni Mayweather at saka ni Pacquiao. Ayan na. Ayun. Tingin ko naman may chance, Leo. Kasi yung kanina nga, kung nabalitaan mo yun, di ba? Nagkita si Pacquiao at si Mayweather. No? Sa may Miami. No? At, okay. Oo, nabalitaan ko. Nag-usap yung dalawa. Nagpalitan ng number. No? So, yun. Sabi ni Mayweather, tatawagan kita. Mag-usap tayong dalawa. No problem, sabi naman ni Manny. Ano kaya yun? Hindi kaya scripted lang yun? Sadya yung pagkikita nila doon? Ano yun? Ano yung sabi mo, Leo? Hindi kaya sadya yung pagkikita nila doon? Hindi naman eh. Kasi walang plano si Mayweather, si Pacquiao talaga na manood. Dapat pauwi na siya. Na-delay yung flight niya. So sabi niya, doon muna tayo ng basketball. Ayun. So, yun. Okay. So, by accident lang yung pagkikita nila doon. By accident. Oo. So, akala mo matutuloy by accident, ano? Pero at least si Mayweather lumapit kay Manny. Oo, si Mayweather. Inunahan na niya. Oo, yun. So, hindi, saka ang palagay ko kaya napilitan ding lumapit si Mayweather kay Pacquiao dahil nung nanood si Mayweather dun sa laban ng Clippers, di ba? Nak-chant yung mga fans ng We want Pacquiao. Ng We want Pacquiao Ayun. Siguro si Mayweather, inunahan na niya. Unahan ko na, baka magsigawan ng mga tao rito. Baka sigawan ako ni Eric Palagay ko, medyo na-pressure siya dun kaya ganun ang ginawa niya. Tsaka alam mo, feeling ko, Leo, tingin ko, kasi first time nila mag-meet in person, harap-harapan. First time yun. Tingin ko si Mayweather, parang siguro sinukat-sukat na niya eh. Parang, gano'n ba kalaki talaga to? Oo, may abs ba? Tapos siguro nung nakita niyang, maliit pala to mukhang kaya ko to Manny, kunin ko nga number mo. Gano'n. Gano'n, pwedeng gano'n. Sana gano'n yun naman nangyari. Sana maganda na yung resulta ng pagkikita nila na yun. Oo nga sana nga no? Or na-starstruck siya kay Manny. Pwede. Okay. Kaya lang, baka Clash of Clans lang daw yung pinag-usapan Oo nga. COC. Okay. So, may babati ka, Leo? Wala. Pwede bumati? Oo nga. Pwede. Go ahead. Pwede. Pinabati ko yung mga anak ko, si Neo at saka si Nia. Yan. Hi sa inyo. Hirap na hirap kang mag-isip ng pangalan Neo at Nia. Neo at Nia. Nabati ko sila. Madaling tandaan. Okay. Saka good luck sa programa nyo. More power. Lagi ko kayong inaabangan. Naku, salamat naman. Buhay ka, boss. Salamat naman. Leo, you're number one. San Victorent. Okay, thank you. Salamat Leo ng Pampanga. Okay, samantala mga kaibigan, we will take a quick break and when we continue, pagbabasa po ng inyong mga Facebook messages at ang inyong mga tawag, tatanggapin pa rin po namin dito lamang sa PayTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Si Ruben Castillo talaga yung ating may report, meron siyang opinion. Ang maliraw kasi na nakita rin ni Mayweather si Pacquiao. Kasi alam mo yung mga boxer ganun May mga nakakausap tayong boxer na minsan paano mo tinatansya yung mga kalaban mo. Kunyari, sinabi yan, makakalaban mo yan. May mga boxer talaga, yung nilalapitan nila, tinitignan nila, kinikilatis. Physically. So siguro si Mayweather, kinilatis si Manny, lapitan ko nga itong, pwede Matangkad ba si Mayweather? Ha? Matangkad ba siya? Hindi, parang magkasinlaki lang sila Oo, sabi naman ni Ruben Castillo, mali ni Mayweather, hindi niya sinukat yung kamay. Oo, malay ba niya kung mahaba yung kamay? Pinana niya. Pina-reach. Yun. Oy, may tumatawag. Sige, caller muna tayo. Wala naman tayong hanging question, di ba? Yes. Magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? RJ Cruz po. Sino sila? RJ Cruz. RJ Cruz. Opo. Di ba reporter sa kabila yun? Newscaster? RJ yata. Ha? RJ. RJ, kumusta? Day off mo Tanong ko po kung ano yung standing ng Dallas Mavericks. Natalo ang Mavericks, diba? Oo. Double check natin. Pero natalo sila kanina. Oo, natalo sila. Yan. Sige, unahan tayo. Okay, go. Para sa your research natin. Yan. Ang Dallas ngayon ay nasa number... teka, dali. Saan ba yun? Naku, layo. Yun.
Number 6, ang Dallas Mavericks, paring RG. Sa Western Conference standings. 31 wins, 14 losses. Ay, hindi. Mali. Number 6, 30 wins and 16 losses. 30-16. 30-16 ang Dallas Mavericks. Natalo sila kanina Sa against Memphis. Grizzlies. Memphis Grizzlies ang tumalo sa kanila kanina. Okay. Ano ka ba, RG? Fan ka ba ng Dallas? Opo. Yan, bakit? Anong gusto mo sa Dallas? Si Idol Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Gusto ko rin yun. Di ba? Siya yung mga odd shooting na papasok niya. Paborito ko rin si Coach eh. Si Coach. Kasi paborito ko si Jim Carrey. Ang mukha, di ba? Tawanan si Rick Carlisle. Rick Carlisle. Ano yun? RG? Wala po si Sir Snowbad ba? Ha? Si Sir Snowbad ka po, ba't wala po dyan? Okay, magbabalik po kami. Ano lang, medyo pahinga lang at medyo marami kasi inaasikaso lang. Pwede po bumabate? Sige, pwede. Sige, bati. Binabati ko lang po yung nanay ko. Sina? Yung nanay ko po. Ang nanay mo? Bakit? Anong kasalanan mo? Josephine Cruz po. Okay. Sige. Okay po. Thank you po. Meron pang babatiin, yun lang. Wala na po. Thank you po. Okay, Thank you, RJ. RJ, RJ Cruz. Si RJ Cruz. May reporter, di ba? Sa newscast. Akala ko nga si RJ Cruz Ilustre. Ayun. Ano na yun? Update sige, lang. Kaya mo yan. Ano yung update? Ano tayo? 48-42. Sino End lamang? of second na yan. End of second. Sino lamang? Token Tex. Token Tex. Lamangan Token Tex, 48-42. Ano pa din yan, ha? Malapit pa din. Siyempre naman. Tsaka noon naman ang Rainer Shine na humahabol talaga yan. Yan. May caller tayo, Meg. Meron na. Hello, PTV Sports. Sino po sila? Magandang gabi. Bin po ng Davao. June ng Davao. Davao. Saan ka sa Davao, June? Sa Mati po, Mati. Oo. Madami tayong caller dyan from Mati. Maraming, abangan mo kami sa Davao. Yes, palarong pambansa. Pupunta kami dyan. May ilang tao sa chess dyan di ba? Mati. Kilan po? Ano na? Kilan? Sa May. Sa May 2, tama ba? May 2 to 10 ata. Yun. Hindi 10 dito. Sa palarong pambansa, nandyan kami June. Sa Tagum yun? Sa Tagum yun. Sa Tagum po yun pala. Sige po. Okay, bye-bye. Ano ba? Tanong ko lang kung ano na yung status ni Ribumbum Bautista ngayon. Saan ang status ni? Ribumbum Bautista ngayon. Bautista. Alam mo, nung huling laban niya, parang medyo hindi happy yung kanyang mga handlers, no? But right na, maganda matanong siguro natin yan. Pero sa ngayon, wala pa tayong balita. Kasi nung huli, parang nag-retire na yan, Tapos bumalik. So, makikibalita tayo, kay Bumbum para sa iyo kung ano na yung estado talaga, kung lalaban pa ba. Kasi idol ko po yan ngayon. Idol ko po kasi mga knockout. Magaling din naman talaga siya. Pero siya sa knockout ngayon. Oo. Sige. Jun, may tanong ka pa habang kumukuha tayo ng info about ano na po yung ng Lakers, yung standing po ng Lakers. Meron kayo dyan? Standing ng Lakers. Medyo kilalat ang Lakers ngayon kasi natalo ulit sila Tapos si Kobe Bryant, malamang wala na. Wala na si Kobe for the rest of the season. Yes, natalo sila ng Wizards. 9 straight loss. 98-92. So dahil dyan ang standing ng LA Lakers ay 12 wins, 34 losses. Grabe. Baon na baon. Pangilan sila sa Western? Huli yata sila Oo. Double check natin para panghuli sila Oo, pero sa pagkakaalam ko rin, sila yung kulelat. Okay, June, may tanong ka pa? Wala na po. Sir, wala na po. Okay, sige June. Babatiin, wala ka babatiin? Batiin ko lang yung mga kamag-anak ko dito sa Mati.
at si Jubaira, si Alim Lokman, at saka yung ina ko na nakikinig, na nanonood rin ngayon. Okay. Si Mami Vanji. Okay. Jun, maraming salamat sa'yo, ha? Thank you. Yan, si June ng Davao. Pero ito, second to the last ang LA Lakers. Second, sino yung nasa... Ang worst, Minnesota Timberwolves. 7-37. Ayan. 7. Wow. Hanip. Second to the last. Okay, so Call meron pa. tayo ulit, Sige, okay? isa pa. Caller, sige. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila? Hello, Nathan po. Hello. Nathan po. Hello? Nathan. Hello? Hello. Hello, good... teka, sandali yung ating connection. Hello, good evening. Hello po. Yes, sino po sila? Nathan po, ng Tondo. Ang hina. Oo nga Teka, ayusin natin yung ating connection. Naayos na, medyo naayos na kanina. Ayusin natin, ha? O, yan. Okay, sige. One more time, partner. Hello? Hello? Yes, ano pong pangalan nila? Nathan po, ng Tondo. Ruben Castillo. Ay, parang kaboses mo, ha? Nathan. Sino sila? Nathan. Nathan. Tama ba? Nathan. Okay. Nathan. Di ka saan si Nathan? Nathan. Ay, Tondo. Saan daw? Taga-saan? Tondo. Tondo. Polly. Si Polly, ano niya? Angas ng Tondo, si Nathan. Saan ka sa Tondo? Kabalot. Saan daw? Balot Tondo. Sa Balot. Sa Balot. Okay. Sige, Nathan, anong may paglilingkod namin? Tanong ko lang po kung pangilang draft si Mark Kagiwa saka si JJ. Pang-ilang draft si Mark Kagiwa? Si Mark Kagiwa, kung di ako nagkakamali, parang number 3 ata. Si Mark Kagiwa, kung di ako nagkakamali, ha. Tapos, si JJ Helterbrand, komot naglaro sa NBA before, parang direct hire ng Hinebra. Oo. Skin-out doon. Sino po yung number 1 nung kay Mark? Number 1, parang inatasin ng Sigil, eh. Teka, i-check namin na parang Nathan. Ganda ng pangalan. Nathan, Yun, tama tayo. Third pick overall is Mark Kagiwa. Mark Kagiwa. Tama naman sinabi natin, di ba? Yes. Okay, now tinatanong niya kung sino yung number one during that rookie draft. Okay, teka, sandali, ha. Ayun. Okay, first round, ayan, okay. So, bibigyan namin number 1, si Willie Miller ng Red Bull. Number 2, si Mike Rayback. And number 3, si Mark Kagiwa. Magagaling lahat. Ayan. Si Willie Miller pala, na active pa rin hanggang ngayon. Oo. Kasalukuyan naglalaro para sa Talk and Text. Yes. Yan. Okay. Hello? Yes. Hello, Nathan. May isa pa sana akong tanong. Okay, sige. Si Paul ba nung parang nasi-cases na ma-trade, sinong kumukuha sa kanya na? Ay, yung si Paul Lin, last time kausap natin si Coach Yenggao, sabi niya, walang ganung plano. Lalo for this conference, talagang solid sila. Pero sino yung nanliligaw sa kanya na? Nanliligaw sa kanya? Tanong natin si Nap Gutierrez. Ano yan? Anong team yung kumukuha sa kanya? Meron nagsasabi na yung grupo ng San Miguel, meron naman grupo ng Talk and Text. Yung grupo ng San Miguel, one time, nung na-meet natin doon sa rookie draft, si Boss Chip Alfrancis Chua, hinarap sa atin si Rene Pardo, tsaka si Mr. Robert noon. Yan, magsasabi, wala sa amin kumukuha kay Paul Lee. Oo, yan. Pero, syempre, okay. Okay, Nathan. Okay, salamat. Yan, si Nathan ng Tondo, na kababayan. Okay, salamat po. Kababayan ni Paul Lee. Okay. Nako, hinabot na tayo ng oras. So, bye-bye. Salamat. Yes, of course. Maraming salamat sa Pampered Pooch Premium Organic Shampoo, available at Pet Express, Dog in the City, and leading pet stores nationwide. Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches,
Mr. D. Friend ng California Beau, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermaesthetic, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, at binabati ko lang din yung mga nanonood sa atin ngayon, yung mga newly recruits ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, binuo pa kasi. At kay B-Boy sa Torina, syempre andyan din yung papa ko sa LTFRB. Hello po sa inyong lahat dyan. Kay Kuya Marlon David ng Canada, hello po at sa iyong pamilya. Kay Ate Rose Ann at Ricardo Agosti. Kay Julius Disamboro na nanonood ngayon din sa atin. Oy, Julius. Si Ran at si Rovian, si Ate Esther, si Jefferson at ang Pantua family dyan sa Liano. At syempre si Aisa at si mama ko dyan sa Quezon City. Ayan, at syempre ako naman, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. Maraming salamat. Josel de Guzman ng Globe at Ronald Dulatre ng NLEX Road Warriors. My wife Winnie, I love you, Prince Zian, Prince Zoe, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Hanggang dito lang po muna ang ating program PTV Sports. Ako po si Dennis Principe. Megs Yozon. Haji Kaaminyo. Until tomorrow, maraming salamat. Good evening. Bye-bye. Okay.